Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Muling nadagdagan ang bilang ng mga Port Police nang makapagtapos ang 31 trainees sa Basic Port Police Training Course sa La Union. August 19 nang gumraduate ang trainees na ginanap sa head office ng PPA sa Maynila. Ang kanilang graduation ceremony ay dinaluhan ni PPA General Manager Jay Santiago na tinawag ang mga bagong Port Police bilang mga tulay sa pagpapatupad ng batas, seguridad sa pantalan at kalakalan. Ani Santiago, kayo, ang mga bagong opisyal ng PPA Port Police, ang unang hanay sa pagtatanggol laban sa mga banta sa seguridad ng ating mga pantalan. Sa pamamagitan ng inyong training, nahuhubog ang inyong kakayahan upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Ngunit higit sa inyong pisikal na lakas at taktikal na kaalaman, inaasahan din natin mahuhubog ang inyong pagkatao, ang inyong katapatan, ang inyong pagpapahalaga sa katarungan at ang inyong dedikasyon sa batas. Ang mga katangiang ito ang magiging gabay nyo sa lahat ng inyong magiging aksyon sa mga panahon ng kapayapaan at sa mga oras ng kagipitan. pero bago sila opisyal na matawag ng mga Port Police, dumaan muna sa butas ng karayom ang trainees. Sa PPA Training Center sa San Fernando, La Union, isang buwang nagsanay ang 31 trainees sa firing drills, physical conditioning, at nasubukan din ang kanilang kakayahan at dedikasyon na maging mga tagapagbantay ng mga pantalan sa ilalim ng ahensya. Sa kasalukuyan, higit 200 ang bilang ng mga Port Police sa buong bansa. Pero dahil sa mas maraming bilang ng mga infrastructure na pinapagawa ng PPA, inaasahang mangangailangan pa ang ahensya ng mas marami pang mga Port Police. Inaasahan namang muling magkakaroon ng Basic Port Police Training Course at panibagong mga trainees sa buwan ng Setyembre. Sa kaugnay na balita, matagumpay na isinagawa ang 3 araw na annual strategic planning ng Port Police Department na dinaluhan ng iba't ibang station commanders mula sa mga port management offices sa buong bansa. Layunin ng aktibidad na ginanap noong August 21 hanggang August 23 sa head office ng Philippine Ports Authority na magbigay sa mga kalahok ng update sa mga usaping tinalakay sa annual strategic planning noong nakaraang taon. Ipakita ang pinakamahuhusay na gawain ng Port Police Division ng iba't ibang PMO at pag-usapan ng mga karaniwang isyong nakakaapekto sa seguridad ng mga pantalang nasa ilalim ng ahensya. Kabilang sa mga dumalo sa Annual Strategic Planning, si Port Police Department Manager Senior Superintendent Henaro P. Mancho Jr. at Special Assistant to the Corporate Head 2, Eric E. De Maculangan. Inalalaya ng mga kawani ng Port Management Office ng Misamis Occidental o ZAMIS ang isang babaeng nanganak habang pasakay umano ito ng isang ro-ro vessel sa Ozamis Port. August 18 na makatanggap ang PMO Misamis Occidental o ZAMIS ng isang emergency call tungkol sa isang pasaherong sasakay sana sa MV Royal Dolphin nang magpakita ito ng mga senyales na manganganak na ito. Agad naman nagtungo ang Port Police sa kinilalagyan na nasabing pasahero upang dalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Pero bago pa man makarating ng ospital ay nanganak na ang babae habang lula ng Port Patrol Vehicle. Isinilang ng pasahero ang isang malusog na baby girl sa tulong ng responding Port Police. Agad ding inilipat ang mag-ina sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center sa Ozamis City para sa karagdagang pangalaga at pagsusuri sa kalagayan ng mga ito. Ipinagdiwang ng Port Management Office Northern Luzon ang kanilang ika-48 anibersaryo ngayong buwan ng Agosto. Sa loob ng isang linggong selebrasyon, ipinagdiwang ng PMO Northern Luzon ang anibersaryo nitong may temang 48 taong kabalikat ng Pilipino sa pag-angat at pag-asenso. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ng PMO ang Zumba, pagsasayaw ng mga tradisyonal na Filipino dances gaya ng pandango sa ilaw, balse at karinyosa na itinanghal ng mga kawani ng bawat Terminal Management Office. Nagbigay pasasalamat din si PMO Northern Luzon Port Manager Marieta Odicta sa mga kawani ng PMO at industry partners sa walang sawang pagtulong sa mga tao, pagbibigay ng magandang serbisyo at pagiging responsable para matugunan ang pangangailangan sa ahensya ng bawat Pilipino. Patuloy naman ang pagbibigay importansya ng mga Port Management Office
sa kalusugang pangkaisipan ng kanilang mga kawani. Kabilang na dyan ang Port Management Office ng Zamboanga del Norte na kamakailan lamang ay nagdaos ng kanilang Mental Health Awareness Seminar. August 15 nang dumalo ang mga tauhan ng nasabing PMO sa seminar na pinamagatang Starting Voyage to Work-Life Balance Lifestyle. Napag-usapan sa Mental Health Awareness Seminar na ito ang pagtataguyod sa kalusugang pangkaisipan at balanse sa pagitan ng trabaho at buhay ng mga kawani ng PMO na nagbigay sa mga kalahok ng linaw at estratehiya kung paano nga balabanan ang stress, maging mas produktibo at mapanatili ang kagalingan sa trabaho. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagsisikap ng PMO Zamboanga del Norte na suportahan ang holistic na pag-unlad ng mga kawani nito. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.